Yung ano ang zero, it's either may zero ba o walang zero. Nalito kayo, sir? Nalito sa zero? Oo, ang bilyon na ang pinag-usapan eh. So now you're confirming that those deposits are real? Yes. Sabi ni... Tanong ko, partner. Oo. Pumirma na ba? Pumirma na ba? Yun lang ang tanong doon, Attorney Claire. Pumirma na ba ng kontrata para sa bonus natin sa Christmas? Ay, hindi, joke. Susunod na yan, susunod na yan. Hindi, pumirma na ba ng waiver? Para sa bank waiver? Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung na-reason dito ni ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver. All banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Alamin nga natin ng konti ang background tungkol dito. Yan. Okay. So, pumirma na ba? Pumirma na ba? Aba, ay nangako. O yan, partner, di ba? Nangako. Kahapon. O sige, bukas. Pero, tandaan niyo mga ka-clear, habang tumatagal yung usapin, nasa unahan lang yung medyo yabang ni dating Pangulong Duterte. Oo. Uy, alam mo, Attorney Claire. Lahat ng yabang niya nasa bandang unahan. Tapos habang tumatagal, nagpa-falter siya. Hindi, tsaka Attorney Claire, napapansin ko, paiba-iba siya ng ng statement. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Order, please. Order. Oo, ngayon sasabihin niya, bukas mag-iiba na naman yung sasabihin niya. Sa susunod na araw, iba na naman. Ganon, Attorney Claire. Ano na pong desisyon niyo sa bank waiver? Pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may condition po, kailangan po. Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao yan. O yan ang pera ko. Ay may inyo. Bakit ako lang? You know. Ano ba? Makaano lang? Anong tawag dun ba? Mema? Mema lang. Mema sabi lang. Pero alam ba ninyo na yung pagtanggal ng Malacanang kay Deputy Ombudsman Carandang ay hindi na aayon sa batas? Yan ang sinabi ng Supreme Court. Pero ano ba ang ginawa ni Ombudsman Samuel Martires? Wala, kundi sundin ang nais ni Pangulong Duterte na tanggalin itong si Deputy Ombudsman Carandang. Pero alam din ba ninyo na meron na mga inamin ito si dating Pangulong Duterte tungkol sa kanyang mga
bank deposits. Meron nga daw siyang BPI account, hindi niya yun pinapasinungalingan. At ito ay may laman nga daw na less than 200 million pesos. Pero mukhang hindi ito nakadeclare sa kanyang SALN. Ito daw ay hindi nakadeclare sa kanyang SALN dahil nagastos na raw niya. I can explain very well, legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. And kasi uwi ako ng Davao Monday, sabi kasi ni Trillanes, nandoon siya, I requested, mas mabuti daw yung abogado appear sa akin kasi he can explain fully, hindi naman siya but a little less than 200 million, hindi naman ganun kalaki. Sir, magkano po lahat? Hindi ko alam sabi ko, gusto ko buksan ngayon, wala mang opisina pala. Sir, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, you admit. Ano po masabi niyo? Kasi walang account na 200, a little lesser than 200 million. Sir, how come yesterday you said thousands only, not reach millions? Tsaka, sir, before that, you said 70,000. Hindi ko kasi maano yung ang zero, it's either may zero ba o walang zero. Nalito kayo, sir? Nalito sa zero? Billion na ang pinag-usapan. So now you're confirming that those deposits are real? Yes. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganun kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong, I've said it in a different way. Wala naman akong deposito ng ganun kalaki. Kaya nag-asad wala akong account. Sir, bakit hindi yun na ilagay sa SALN? As of yun Wala na, ginastos ko na. Nakapihapi ako. A little less than a million. So are you accepting Trillanes' challenge, sir, nung sinabi mong be there on Monday? Okay, hindi ako makapunta because I'm going to Davao. Si Panelo si Sal Panelo will be there because he is my legal counsel. Noon pa, I called the bank. Attorney Panelo. They know. The authorization. Called the bank, sir? Yes, to open. When, sir? For Attorney Monday Panelo. nga. For Attorney Panelo. No, when did you call the bank? Today? Today. To open it on Monday. To open on Monday For in front of Trillanes and Panelo. Huwag mo na silang pakialaman. Allow Panelo to explain first Okay. the legal ramification. Pero makalipas ang ilang araw, nagbago na ang kwento. 17,000 na nga lang daw ang laman ng BPI account na yun. So lumalabas dito, may inamin na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit binabawi niya kaya ngayon? Ayaw niya man lang pumirma ng bank waiver para malaman natin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo.